agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, Pumakailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our Countdown Radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-11 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-23 sa buwan ng Shaban 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa Radyo Natin Caroline Abad. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Sir Abidin is Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, opisyal ay pinahayag ng Bangsamoro Darul Ifta ang Ramadan Moon sighting ay gaganapin sa February 17, 2026 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex or Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang mahalagang kaganapan ay pangunahan ng Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Jalani na siyang magbibigay ng formal na pahayag upang malaman kung kailan magsisimula ang banal na buwan ng Ramadan sa parehong araw. Ipagdiriwang din ang formal na pagbubukas ng 2026 Barma Ramadan Quranic Reading and Memorization Competition. Kaya inaanyayahan ang lahat na makiisa habang tinatanggap ang sagradong buwan ng may pasasalamat, pagmumuni-muni at panibagong pangako sa pananampalataya. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Abot na sa 1,686 indigent senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ng Ampatuan ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizen or SOCPEN. Ayon pa sa Ministry of Social Services and Development or MSSD, isinagawa ang payout mula February 3 hanggang 5 kung saan bawat benepisyaryo
ay nakatanggap ng 1,000 na buwanang social pension. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga nakatatanda, partikular sa pagkain at maintenance medicine. Ang SUKPEN ay isang nationally funded program na ipinapatupad ng MSSD sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Bahagi ito ng mandato ng Bangsamoro Government na palakasin ang social protection at tiyakin ang kapakanan ng mga senior citizen sa rehiyon. Walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, ipinahayag na Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region or PROBAR sa ilalim ng sa ilalim ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director, ang buong suporta at mahigpit na pagsunod sa direktiba ni Police General Jose Milicio C. Nartatis Jr., Chief ng Philippine National Police, hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-hazing law. Ayon pa sa PROBAR, nananatili itong may zero tolerance policy laban sa hazing, anumang tauhana na sangkot sa pag-organisa, pakikilahok, pagtanggap o pagpapahintulot sa ganitong gawain ay haharap sa nararapat na administrative sanctions, kabilang ang posibleng tanggal sa serbisyo at maaari ring panagutin sa ilalim ng batas kriminal. Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, agad na nasawi sa mga tama ng bala ang isang driver ng pansamantalang pampasahirong motorsiklo. Habal-habal ang tawag sa mga lingwahe sa Mindanao. Na biktima ng ambos sa bayan ng Pikit sa probinsya ng Cotabato noong araw ng Lunes. Saka si Abdul Basita makapindig ng kanyang habal-habal ng pagbabarilin ng mga armadong nakaambang sa kanya sa Baclayan area. Hindi kalayuan sa barangay Inugog sa Pikit. Mabilis na nakatakas ang mga nag-ambos, kaya makapindig, iniwan siyang nakahandusay, wala nang buhay. Ang napaslang na si Makapindig ay residente ng barangay Kabasalan sa Ligawasan, isang bagong tatag na Bangsamoro Municipality. Hindi kalayuan kung saan siya naambos. Sa inisyal na pahayag ng mga opisyal ng Pikita Municipal Police Station at ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, nasako pa ang hometown ni Makapindig. Nagtutulungan ang mga local leaders at mga police investigador sa pagkilala sa mga sangkot sa nasabing insidente. Labing 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, muling pinagtibay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM ang kanyang papel bilang pangunahing tagapagtaguyod ng mga proyektong handa nang ipatupad para sa BIMP IGA Vision 2035. Sa nagpapatuloy na BIMP IGA or EAGA Strategic Planning Engagement sa Bandar Seri Bigawan, Brunei Darussalam mula February 9 hanggang 12.
Nagkaisa ang mga kalahok na rehiyon na tutukan ang mga proyekto nga may sa katuparan sa maikli hanggang katamtamang panahon. Ang aktibong participation ng BERMM ay naayon sa agenda ng mas matatag na Bangsamoro ni Chief Minister Abdurrauf Imakakuwa na nakatuon sa katatagan, konektibidad at inklusibong paglago. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang Bangsamoro ang kooperasyong padrehiyon bilang mekanismo upang maisali ang mga benepisyaryo ng kapayapaan sa kaunlaran. Labing 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, muling napapasailalim sa masusing pagsusuri ang proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM matapos ang sunod-sunod na pagpapaliban ng unang parliamentary eleksyon at seri ng mga hakbang ng pambansang pamahalaan. Ayon sa mga kritiko ay nagdudulot ng pangamba sa hinaharap ng transisyong pampolitika sa rehiyon. Sa isang kulom o isang pahayag, iginiit ng political analyst na si Maria Lourdes Tigya na ang mga kasunduang pangkapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa mga dokumentong nilagdaan kundi sa patuloy na pagpapakita ng mabuting pananampalataya sa politika, paggalang sa mga institusyong pansamantala at pagsunod sa mga itinakdang kasunduan sa transisyon. Aniya ang bawat pagkaantala at unilateral na pagbabago na ipinapataw mula sa sentral na pamahalaan ay hindi lamang nagpapaliban ng halalan kundi naglalagay rin sa alanganin sa kapayapaan mismo. Ang unang parliamentary eleksyon ng BERMM ay disenyo upang tapusin ang transition period at palitan ang Bangsamoro Transition Authority or BTA ng isang halal na pamahalaan. Gayon din, ilang ulit na itong ipinagpaliban at dahilan upang mapalawig ang panunungkulan ng BTA, isang pansamantalang parlamento na binubuo ng mga nominado ng Moro Islamic Liberation Front or MILF at mga appointee ng pambansang pamahalaan. Ayon pa kay Tigya, ang mga pagpapaliban na ito ay bahagi ng mas malawak na pardon ng interbensyon ng pambansang pamahalaan na unti-unting binago ang balanse ng kapangyarihan sa panahon ng transisyon. Isa sa mga unang binanggit niyang halimbawa ang paghati ng lalawigan ng Maguindanao at ang paglikha ng Maguindanao Norte. Bagamat ipinaliwanag ito bilang hakbanging administratibo, nagdudulot umano ito ng malalim na epekto sa representasyon na pampolitika, alyansa ng mga angkan at kompetisyon sa eleksyon. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ito ang panginihintay nyo.
mag-enroll na sa KidFree. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacarco, Tabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DNPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet the time is one song. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and it's deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Bay, siya ka pan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko aral ingi balita yanin man na per-check up sa mata na narinyang ko gid kasaki na bahal sa kapangili ko di ako pagkabati sa Quran kadi ko gire sa mapya nakiog ko na makilay kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito Bapa, pagkatawan ka rin dawalalan. Maya ba sa pagkabitya tanan na mapakaya daon kasaki sa bawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makilay ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami. Mubangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto yung mga gamit nin. Naangay ka no sa Glang Eye Care Clinic. Matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com.
Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Para sa inyong party needs, tubuhin lamang ang hands-on balloons and party shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables, and chairs rental, clowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary, at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa hands-on balloons and party shop, matatagpuan sa Susan Avenue, Cotabato City. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Development. Mall Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang ilan sa features at function ng online platform system na ito. O kaya bisitahin lamang ang website na ito. Umaaminin ay scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng monoportal.h. Ganito yan sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa hindi magaga. Arangkada Balita! Hitama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 25 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At ating alamin ang ulat mula dyan kay Radyo Natin Analisa Abbas kaugnay sa 5 anyos o 5 taong gulang na kindergarten na pupil nasawi matapos sa tamaan ng ligaw na bala sa silid-aralan sa Maguindanao del Sur. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Natin Analisa Abbas. Yes, ay arangkada mo na. Nasawi ang isang 5 taong gulang na kindergarten na pupil matapos itong tamaan ng ligaw na bala habang nagkaklase sa loob ng paaralan nito sa Dama Balas Elementary School, Datopiang, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Ayon sa impormasyon, nakalap na nakatakda sana ang pictorial ng bata bukas para sa kanilang graduation nang mangyari ang insidente. Tinamaan na umano ito sa kanyang ulo at agad na isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Kinilala ni Police Captain Steffi Salangit, tagapagsalita ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region Pro-Bar, ang biktima na si Farhadin Lutia, isang kindergarten na pupil, residente ng Karatig Bayan ng Dato Salibo. Batay sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 8:40 ng umaga kanina nang nagsasagawa ng klase. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan ng
paaralan at mga opisyal ng barangay sa naiwang pamilya ng bata. Nanawagan din ang mga residente ng agarang hustisya at mas mahigpit na seguridad upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari. At yan ang report para sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ito si RN na Analiza Abbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At yan ang ulat mula kay Radyo Natin Analiza Abbas sa kaugnay nasawi or 5 taong gulang na nasawi na kindergarten na pupil matapos itong tamaan ng ligaw na bala habang nagkaklase sa loob ng paaralan sa may Damabalas Elementary School, Datupi ang Maguindanao del Sur kanina araw ng Merkules. Batay po sa report ni Analiza Abbas bandang alas 8:40 ng umaga habang nagsasagawa ng klase. 29 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, binibigyang diin ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdurrauf Igyalani ang mahalagang papel ng mga ulama sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM at sa buong bansa. Ito ay sa ginanap ng Second Ulama Leaders Summit noong February 7 sa Mindanao State University, Marawi City. Dinaluhan ng mga kilalang scholar at leader Islamiko ang pagtitipo na may timang ulama roles in the maintaining the gains of peace and Burma and the Philippines as a whole. Si Bangsamoro Mufti ang nagsilbing pangunahing tagapagsalita at naghatid ng makabuluhang mensahe tungkol sa tungkulin ng mga scholar sa panahon ng post-conflict. Kapayapaan bilang banal na tiwala sa kanyang naging talumpati. Sinabi ng Mufti na ang pangangalaga sa kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng bansa kundi isang obligasyong panrelihiyon. Aniya matapos ang mahabang panahon ng hidwaan pinagkaloob ng Allah ang kapayapaan sa Bangsamoro at ang BERMM ay isang amana o banal na tiwalang dapat pangalagaan. Ibinahagi rin ng Mufti ang 3 pangunahing papel ng ulama sa pagpapanatili ng kapayapaan, ang pagbibigay linaw at pagpapatibay ng wastong pundasyon, pagsisilbing tulay at tagapamagitan sa loob ng lipunan, aktibong pakikilahok sa pagbuo ng kaunlaran ng komunidad. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita alinsunod sa pambansang pagdiriwang ng buwan ng kalusugan na matagumpay na nagsagawa ang Department ng Dentista ng Cotabato Regional Medical Center ng Dental Health Awareness Program. Sa OPD bukas ang aktibidad ay naglalayong isulong ang edukasyon tungkol sa kalusugan sa mga pasyente at mga kasama na may espesyal na focus sa pangangalaga sa ngipin ng mga bata. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maliban sa patuloy na pagtaas ng local tax collection ng Cotabato City,
nakapagtala rin ang Business Permit and Licensing Office BPLO ng pagtaas ng bilang ng mga nagparehistro negosyo sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cotabato. Hindi lamang dagdag na kapital sa lungsod ang naihatid ng pagbubukas ng mga bagong negosyo, kundi dagdag trabaho at pangkabuhayan sa bawat mamamayan ng Cotabato City. Ayon kay Mayor Para sa Lahat, Bruce Matabalaw, nagsisilbing ebidensya ang mga datos na ito sa tiwala na inilalagak ng mga negosyante sa Cotabato City. Tiniyak naman ng alkalde na patuloy ang pagsusumikap ng kasalukuyang administrasyon upang mas makahikayat pa ang mga kapitalista at mas maging kaakit-akit sa mga ito ang lungsod ng Cotabato. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kasama si Ministry of Labor and Employment, Minister Muslimin G. Sema, araba pa mo sa pagdaraos ng ikaliman na Bangsamoro International Development Partners Forum na ginanap sa Dasistani, lungsod ng Davao. Layunin na forum na pag-ugnayin at palakasin ang mga kasunduan sa pagtutulungan ng pamahalaang Bangsamoro at mga international na kasosyo upang mas mapabilis ang pamumuhunan at suporta sa mga programa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. 34 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ito ang panginihintay nyo, mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales South, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya ka pan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko aral ingi balita yanin mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal sa pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gede sa mapya nagkiog ko na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan.
Ano natabuan ba pa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito baba, pagkatawan ka rin gawalalan. Maya ba sa pagkabitya tanan na mapakaya daon ka sa akik sa bawangan ko naman. Luka buanga sa second floor sa Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mubangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Ang ikano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Para sa inyong party needs, tunguhin lamang ang hands-on balloons and party shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables and chair rental, clowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa hands-on balloons and party shop, matatagpuan sa Susan Avenue, Cotabato City. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Oras sa Pilipinas, alas 4:41 ng hapon. At sa puntong ito, ating tanggapin ang ulat mula dyan sa may Sultan Kudarat Province. Kaya radyo natin Noronisa Mamital Kusen. Yes, iarangkada mo na. Yes, maraming salamat kasama ng radyo natin na Caroline Abbas. At mula nga rito sa probinsya ng Sultan Kudarat, ubong pagmamalaking inihahayag ng provincial government ng Sultan Kudarat na ang lalawigan na ang magiging punong akala ng Private Schools Athletic Association o PRISA 2026 na gaganapin ngayong darating na Marso taong kasalukuyan. Inaasahan na libo-libo ang lalahok na atleta
coach, delegado at mga opisyal mula sa iba't ibang pribadong paaralan sa buong Region 12 para sa isang linggong paliksahan na magtatampok ng husay sa palakasan, disiplina at diwa ng pagkakaisa. Ayon sa mga tagapag-ayos ng programa, ang PRISA 2026 ay hindi lamang isang kompetisyon sa sports, kundi isang makabuluhang pagtitipon na magpapalakas sa ugnayan ng mga institusyong pang-edukasyon at magbibigay karangalan sa kabataang atleta ng rehiyon. Tiniyak ng pamahalaang pandalawigan na handa na ang Sultan Kudarat sa lahat ng aspeto mula sa mga pasilidad at seguridad hanggang sa maayos na koordinasyon at mainit na pagtanggap sa mga panauhin. At dahil kaugnay niyan, ang PRISA 2026 ay isa umanong pagdiriwang ng kabataan, dangal at kausayan sa palakasan. Mula rito sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Arangkada Balita, ito po si radyo natin na Noronisa Mamindal Hussein, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino! Sama-sama tayo, Bangsamoro! At ayan po ang ulat mula dyan sa may Sultan Kudarat Province kay radyo natin Miss Noronisa Mamintal Hussein. Alas 4:44 ng hapon, oras sa Pilipinas. Para sa ating national news, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Carimiola nitong Martes sa February 10 ang pag-target sa supply ng iligal na droga ang mas mainam na aksyon sa paglaban sa problema ng iligal na droga sa bansa at hindi ang pagpatay sa mga individual. Ayon sa DILG Chief, ang pagtaas sa presyo ng iligal na droga ay nagresulta sa pagbaba ng krimen. Kamakailan ay naharang ng mga otoridad ang 278 milyong halaga ng shabu mula sa Afghanistan. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. Alas 4:45 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines or AFP nitong araw ng Martes na 55 membro at kaalyado ng New People's Army or NPA ang na-neutralize mula January 1 hanggang February 5 na kumpiska rin ang 103 baril at anti-personnel mines mula sa mga rebelde. Ayon pa kay AFP Public Affairs Chief Colonel George 6 Trinidad, sa 55 na neutralize, 45 or 45 ang sumuko, 4 ang naaristo at 6 ang napatay. Nasakop din ang 7 rebelde camps. Ipinaliwanag na ang neutralizers sa militar parlance ay maaring sumuko, mahuli o mapatay ang kalaban. Noong nakaraang taon 2018, NPA members at supporters ang na-neutralize sa buong bansa. 1,798 ang sumuko, 93 na aristo at 127 ang napatay. Hanggang February 5 hanggang ngayong taon, nakumpiska na rin ng AFP ang 81 na baril at 22 na APMS. Apat na 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
Para sa iba pa nating mga balita, bumisita sa Iligan City si Public Works Secretary Vince Dizon upang suriin ang kalagayan ng mga pangunahing infrastruktura matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Inatasan niya ang agarang dredging ng Iligan River upang madagdagan ang kapasidad nito matapos itong umapaw noong nakaraang linggo dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ngayon pa man, dahil sa kakulangan ng kagamitan, sinabi ni Dizon na pansamantalang magririnta ang lokal na opisina ng DPWH mula sa mga kontraktor upang madagdagan ang kanilang resources. Inutusan din niya ang District Engineering Office na bilisan ang paglilinis ng debris sa mga apektadong kalsada sa lungsod. In-inspection din ni Dizon ang Panol Irana Bridge sa Barangay Abono na inanod ng baha. Ang 20 taong gulang na Stella Bridge ay nagsisilbing bypass road mula Iligan patungong Marawi City. Ang pansamantalang tulay ay naasang matatapos sa loob ng 60 araw. Bukod pa rito, nasira rin ang flood mitigation structure sa ilalim ng tulay na lalong nagpalala sa sitwasyon. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Development. Role and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng monoportal.h. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa hindi magaga.
Alas 4:52 ng hapon, oras sa Pilipinas. At ang oras na inahatid sa inyo ng Searchwatch Service Center at ng Ministry of Labor and Employment or Molibar sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslim N.G. Sema or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Surababutazil Jr. At hatid din sa inyo na Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Macapagal Street at Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ng Virginia Food Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, on and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At ng Lucky Sahata Pandesal na matatagpuan sa Gutierrez Avenue, Cotabato City, on and managed by Ma'am Angelina Soriano. At hatid din sa inyo na Bagua Line Clinic na matatagpuan sa Kimpo, Bagua 2 sa Cotabato City. Limamput-tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na Philippine Standard Time. At para sa ating panghuling balita, inaasahan na ang Malacanang ang pagbaba ng Pilipinas sa 120 rank mula sa 114 rank sa hanay ng 182 bansa sa Corruption Perception Index. Binibigyan din ni Castro na ang lahat ng dumi ng nakaraan ay nililinis ngayon ng administrasyong Marcos. Sa ulat, ang score ng Pilipinas na nasa 32 ay mababa sa global average na 42 dahilan para may pwesto ito sa 120 rank. Kabilang sa ibang ASEAN members, ang Pilipinas nag-rank na mababa sa Singapore na 3, Malaysia na 54, Brunei na 63, Timor-Leste 73, Vietnam 81, Laos 109, Indonesia 109 at Thailand 116. Tanging ang Cambodia ay 163 at military junta na Myanmar na 169 ang nasa worst placement corruption perception index. 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hello po kay Baingan Mastura from Saudi Arabia, Riyadh. Pabati po dyan sa Barangay Damaniug, Family Binasin at Mastura. At hello to Alvina Paglasma Maluba from Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur. At Ismaila Sanday. Alhamdulillah, nahanap ko na rin ang radyo natin na puno of kuna kayo. Okay. Bilang hello kay Pretty Boy. At kay Ma'am Simbay Adam at Ma'am Nuron. At kay Ma'am Omo Otami na Gampong dyan sa may Bagua 2. Yan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP License, broadcaster Sir PB Jory, sa aming news head Miss Noronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magmagtaka!